Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Happy New Year po sa ating lahat. Anyway, sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo kung paano i-track ang status ng ating mga ipinadala sa LBC. Mapapagkain man yan, mga gamit, dokumento, gadgets, accessories, at kung ano-ano pa. Ito yung way para matrack natin kung saan na nga ba sila banda. Kung malayo, nasa malayong lugar pa nga ba, o kung malapit na, or dinideliver na. Para nang sa ganon, hindi tayo isip ng isip kung saan na sila banda, para magkaroon tayo ng idea kung saan na yung location nila, para at the same time makapag-ready at makapag-adjust din tayo. So, di ba, nung nagpa-deliver tayo, after nating magpa-deliver, bibigyan tayo ng slip na tulad nito. So, sa slip na ito, andito yung pinaka-tracking or transaction number, ayan nasa code. 12 numbers yan. Then, andito yung ilang mga informations, yung shipper or yung sender, and then yung receiver, kung sino yung tatanggap or yung magpipick up, andyan na lahat. Tapos yung mga tentative date na darating doon, tapos saang lugar, ayan, kung ano yung laman ng box na yon, signature, at andyan na lahat. So, ito guys, before kayo mag-track, itong mga slip na to, yung pwedeng isend nyo to sa padadalhan nyo or yung receiver ng ipinadala yung box. Kasi, halimbawa, pick up, perfect up yon yung pinadala mo. So, ibig sabihin, sila yung kukuha or mapipick up sa LBC na pinili nyo. LBC na malapit sa inyong lugar. Ito yung hihingin sa kanila. Kailangan to, ilalagay ito doon. Itong transaction number. So, kahit itong papel na to, hindi nyo na-send, kahit itong number na lang itself, okay lang. Ito na lang yung ibigay nyo kasi ito lang naman yung kailangan. Ito lang naman yung itatype doon. Itong transaction number na ito. Excuse. Ayan. Then, dito na tayo sa proseso kung paano mag-track ng status ng ating mga pinadala sa LBC. So, unang-una, punta tayo sa ating Google Chrome. Yan. Then, click natin yung plus sign para mag-add ng tab at mag-search tayo ng panibago. Then, dito sa may search tab dyan, i-type natin dyan, lbcexpress.com. Ayan. Then, yung nasa unahan guys na lalabas, balik ko. Ayan. Ayan, yung nasa unahan na lalabas, ito na yon yung kanilang website. Pwede nyong i-click na yan. Yan. lbcexpress.com. Then, click OK. Then, andito na kayo kaagad sa loob ng website ng LBC. Next na i-click natin ay itong search icon. So, i-click nyo yan. Then, yung ipinakita ko sa inyo kanina dun sa papel, yung transaction number, yun yung itatype nyo dito. Kasi yun yung pinaka-key natin para malaman natin yung ating pinadala kung nasaan na. So, yun yung itatype nyo dito. Diba 12 numbers yun? So, yun yung itatype nyo dyan. Make sure guys na tama. Kasi isang number lang na mali, baka ibang ano na yun, ibang box na yun, ibang padala na. So, kapag okay na at tama, i-click nyo na yung okay. Then, back kayo, click nyo yung okay, no? And then, dito sa baba, minsan may nakalagay yan na I accept. Pag may nakalagay na I accept, guys, i-click nyo muna yon para mag-proceed kayo dito. Ayan. So, after nating i-click yung okay, andito na kaagad yung mga naging status ng ating pinadala, depende sa date. So, simulan natin dun sa baba kapag nag-scroll to, ayan. So, dun sa baba, so pinadala ko yung aking box guys, December 22. So, dito, sabi dito, shipment has been accepted at Miranda Angeles. Then, pagka 23,
has been received at cargo exchange. Ayan, yung mga status. Kung napapansin nyo, iba-iba yung date. And then, sa mga date na yan, iba-iba rin yung location nila kasi umaandar nga yung box natin, palayo ng palayo. Then, nung pagka December 27, yung pinadala ko is nasa Tacloban na. So, play natin yung video. Then, pagka December 30, yung aking box ay nasa delivery warehouse na ng Abuyog. Itong Abuyog yung aming lugar na. Then, same date, December 30, shipment daw is being transferred to the other destination for pick up. So nilipat na siya sa ibang destination para i-pick up na. Yun. Then, same date, December 30, shipment is now ready for pick up. So, ready for pick up na daw yung box na ipinadala ko. Then, same day din, December 30, claim by. So, na-claim na ng mama ko guys, yung ipinadala ko. Tapos, at nakalagay kung saang LBC, saang lugar ng LBC at kung anong date. So, ayan. Itong nasa unahan, ito yung date. Ito yung latest update. Yan yung latest update. So, yan. Na-claim na ni mama nung December 30. So, ito yung dalawang cellphone. So, 8 days guys bago dumating itong dalawang cellphone. Kasi pinadala ko to December 22. After 8 days, nakuha na ni mama yung dalawang cellphone. So, next naman nating itatrack guys, yung isa pang pinadala ko yung mga gamit. So, same process pa din. Halimbawa, may pinadala pa kayo ulit. Ang gagawin nyo lang, pupunta lang kayo dito ulit. Yan. Ito siya. I-erase nyo lang yan at palitan nyo ng panibagong tracking number. So, bawat box kasi guys, may kanya-kanyang tracking number. Bawat box, kasi dalawa yung pinadala ko. Sa isang box, yung dalawang cellphone, which is yung ito nga, yung na-receive na nila after 8 days. Yung isang box naman na medyo malaki yung mga gamit at konting laruan ng anak ko. So, panibagong tracking number. Every box ay may kanya-kanyang tracking number. So, itatrack natin yung isa pang box guys. So, palitan nyo lang yan. Pwedeng dito, wait lang. So, pag nag-track kayo, pwede dito, pwede dyan guys, pwede rin dito. So, may choice kayo. Ako, dito na lang ako nag-type. So, type nyo ulit yung transaction or tracking number na yon. Make sure na tama, of course, para yung sa inyong box yung makita nyo yung status. Then, kapag okay na, click nyo lang yung track. Yung dito na track, nakikita nyo. Yung itong track, yan yung i-click nyo. O kaya yung okay. Yung okay sa inyong keyboard, pwede rin yun. Then, wait lang natin. Naglo-loading pa. Ayan na. Andyan na sa baba. Andyan na kaagad yung status. So, hintayin natin na mapunta tayo sa baba. Yan. So, same day din. December 22 ko din pinadala to. So, ayun yung status. Same pa din. Same yung status nila. Nahuli lang talaga to. Same yung status nila. So, di ba yung kanina, December 27, nasa Tacloban na. Pero ito, December 29 pa. Then, pagka January 1, saka pa lang siya dumating sa distribution team sa Tacloban City. Then, January 2, shipment is en route to Abuyog. Then, January 3, shipment has been received at Abuyog Delivery Warehouse. Dumating na siya sa LBC sa Abuyog. Then, same day, January 3, ayan yung mga naging status ng pinadala kong box na ito. Then, January 3 nga ay na-claim na din ni mama yung itong aking ipinadala. Yan yung kanyang pangalan, date, at saang LBC. So dito, kung ano yung nakalagay dito sa taas, yan yung date na na-claim yung ipinadala nyo. So, yan, ano natin muna. Then, kung gusto nyo i-share itong tracking status, pwede nyong
i-click yung send in messenger, then kailangan yung sign in, ilagay yung inyong username at password para mapunta kayo sa inyong messenger or sa messenger na gusto nyong i-login. Then, ayun. Then, yun guys. So, bali, yung cellphone ko, dumating siya after 8 days. Then, yung mga gamit, dumating siya after 12 days. Imagine, yung nauna ko pang pinadala guys, yung mga gamit. Nauna kong pinadala yon, pero yun yung nahuling dumating, 12 days. Yung nahuli ko nga pinadala yung cellphone, yun yung nauna, 8 days. Pero yung difference lang naman nila is oras. I think 2 hours. Nauna lang ng 2 hours yung pagpapadala namin ng mga gamit kaysa sa cellphone. Pero yung na-receive na pick up yung item, malaki yung 4 days yung difference. So, ganun. So, kaya, para malaman nyo lang yung status, ganito yung gawin nyo guys, i-track nyo para malaman nyo kung saan na banda, para nang sa ganun makapag-adjust din kayo, makapag-ready din kayo kung malapit na, di ba? Pick up, tapos ito dun sa receiver or magpi-pick up, mas maganda i-send nyo na lang to kung hindi pa nawawala, i-send nyo na lang to, yan. Pero kung nawala na, pwede naman yung transaction number lang. Pero kung hindi, ito lang yung send nyo. Kasi, lalo kung door-to-door na deliver, minsan may mga, yung nag-deliver, tinitingnan nila or kinukuha nila yung ganito, for proof lang na kayo nga ba talaga, ganun. Tapos ID nyo, kailangan naka-ready yan. Kasi may mga iba na nanghihingi. For proof lang talaga na kayo. Kasi, di ba, alam naman natin sa panahon ngayon na ang daming manloloko, madali lang manloko, kaya para may proof lang sila, tinitingnan nila itong slip na to at ang inyong ID. So, ganun lamang guys yung proseso ng pagtatrack para matrack natin, para malaman natin kung saan na banda yung ating pinadala sa LBC. Mapapackage man yan, pagkain o mga gamit, ito yung way guys ng pagtatrack ng status sa mismong website ng LBC. So sana guys, after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito at alam nyo na din kung paano mag-track ng mga ipinadala sa LBC. So, pa-favor na lang po ako guys. Sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at paki-click na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, difficult times in life are like washing machines. They twist us, spin us, and knock us around, but in the end, we come out cleaner, brighter, and better than before. Ayun lamang po ang aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!